Magpapalit lang sana tayo lahat ng control ng amplifier na ito guys, kasi pinapagawa ng may-ari. Medyo raspado na yung kanyang mga control. Kaso may napansin pa tayong isang problema. Itong capacitor na to guys, kumakatas na siya. Kailangan na rin nating palitan. Bakit kaya kumakatas yung mga ganitong capacitor? Pag ganito kasi ang sistema ng isang amplifier ay humihina na yung kanyang kuryente. Under voltage na siya guys. Unang mapapansin natin sa mga ganitong bagay guys ay humihina yung tunog ng kabilang channel kasi hindi niya na maabot yung tamang voltage. O kaya hindi talaga siya tutunog o uugong na lang siya kasi bumitaw na yung kanyang capacitor. Mabuti na lang din na pa-check to ng may-ari para mapalitan na natin yung capacitor na to guys. Sound test muna natin ng konti bago natin galawin para makita natin yung pagkakaiba. Nakakabit na nga sa right channel yung ating speaker. Ayan siya guys, oh. Todong-todo na to guys, oh. Todong-todo na pagkakapihit natin pero napakahina pa rin ng sounds niya at hindi lumilitaw yung kanyang tweeter. Walang-wala talaga siyang control guys. Lipat naman natin sa left channel. Okay naman siya, medyo nagloloko lang talaga yung ating control kasi hindi pa napapalitan. Napakahalaga nitong capacitor para sa amplifier guys kasi ito yung nagdadala ng malakas na kuryente. Siyempre mahalaga rin yung mga control para makuha natin yung sound quality ng ating mga amplifier. Lalo na kung wala naman tayong mga mixer, equalizer o sound processor. Pagkatapos nating palitan ng pyesa, sound test natin ulit ng konti. Dito muna tayo sa right channel. Ilipat naman natin dito sa kanyang left. Yan, pantay na siya guys. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli.